Paano nga ba natin matatawaran ang pagmamahal ng mga magulang? Handa ka bang gawin ang lahat may paglaban lang sila? Minsan mo na rin bang naranasang magkaroon ng mga anak pero nakaasa ka pa rin sa iyong mga magulang? Kung ganun, ang tawag sa iyo, magulang ka. Joke lang. Pero paano nga ba kung bawiin sa iyo ang magulang mo sa pinakamasakit na paraang maiisip mo? Hanggang saan ka kaya kayang dalhin ang galit na nag-uumapaw sa iyong puso? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong namulat sa karahasan ng politika at ginawa ang lahat may pagtanggol lang ang kanyang pamilya. Subalit nang mapabilang ang kanyang ama sa listahan ng mga nabiktima, ay kumawala ang matinding galit at pagkapuot sa kanyang puso. Sukdulang lupigin ang dalawang baryo sa pamamagitan ng nagngangalit na apoy ng impyerno. Ang kwento ng paghihiganti ni Vincent Bingbong Crisologo o yung tinaguriang ang arsonistang pastor. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Vincent Crisologo ay mas nakilala din ng mga tao sa pangalang Bingbong. Siya ay isinilang noong ika-31 ng Mayo taong 1947 at tubong bigan sa Ilocos Sur. Siya ay anak ng pinakamaimpluwensyang tao noon sa kanilang lugar na veterano ng mga digmaan at congressman din ng unang distrito na si Floro Crisologo. Samantalang nanay naman niya ang noon ay gobernadora din ng kanilang probinsya na si Carmiling Pechay Crisologo. Si Bingbong ay pandalawa sa 7 magkakapatid. Pagpasok pa lang ng ika-19 na siglo, ang mga Crisologo na talaga ang may hawak sa Ilocos Sur. Pinaghaharian ng ang kanila ang halos lahat na ata ng posisyon sa gobyerno ng mga panahon na yun. Bagamat merong pailan-ilan na nangangahas lumaban, ay wala ding nangyayari sa mga ito sapagkat milya-milya ang layo kung paramihan lang ng boto sa tuwing sasapit ang eleksyon ang pag-uusapan. Dekada 40 naman nang magsimulang mamayagpag ang tatay ni Bingbong na si Floro Crisologo sa Ilocos Sur. Siya na ang pinakamakapangyarihang tao noon sa kanilang lugar at bilang isang politiko, darami at darami talaga ang mga makakalaban mo na lahat ay naghahangad na makaupo din sa pwesto. Sa pagsapit ng dekada 60 ay nakilala ang Ilocos Sur di lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo bilang isa sa may pinakamagulong lugar sa tuwing magkakaroon ng halalan. At na mga panahon din na ito, nang biglang magsulputan ang mga lumalaban sa mga Crisologo at ang isa nga sa nangibabaw sa karamihan ay ang pamilya ni Chavit Singson na kung tutuusin ay di pa rin naman naiiba sa pamilya nila. Dahil si Floro na tatay ni Bingbong ay Singson Crisologo din ang dinadalang pangalan, Singson din ang nanay niya. Samantalang si Chavit ay Crisologo Singson naman ang buong pangalan at Crisologo din ang nanay niya. At silang dalawa ni Bingbong ay magpinsang buo sa maraming pagkakataon alinmang apelyido ang gamitin nila. Pero sabi nga nila, walang kumpa-kumpare o walang kamakamag-anak pagdating sa politika. Kapag kapangyarihan na ang pinag-uusapan, sira na ang buong pamilya mo. Naging mortal na magkalaban at madugo ang tagisan ng dalawang pamilya na ito na umabot na rin sa labas ng bawat eleksyon at napuno na nga ng karahasan ang kanilang lugar noon. Patayan dito at patayan doon. Halos araw-araw ay may humahandusay sa magkabilang panig na kung hindi man taga-suporta ay mga kaanak din nila. Maging ang nanay ni Bingbong na si Gobernadora Carmiling ay makailang ulit na ambush. Ang una ay sa San Juan at sa may bahagi naman ng Narvacan sa ikalawa noong taong 1961. At dahil sa paglala ng sitwasyon ay bumuo si Bingbong Crisologo ng private army upang protektahan at ipagtanggol ang kanyang pamilya. Kinabibilangan ito ng mga trabahador o ng mga saka-saka kung tawagin sa lugar nila at marami nga silang nailigpit at pinatahimik na mga kalaban noon. Sila yung mga naiisip nilang may banta sa pamilya nila ay inuunahan na nga ng grupo ni Bingbong Crisologo. Wala namang mga has magsalita laban sa kanila kundi rin lang sa panig ng mga kalaban sapagkat lahat sila ay nangangamba na maipit lang sa girian ng dalawang makapangyarihang pamilya na ito.
At ito nga ang naging paraan ni Bingbong Crisologo para patahimikin ang lugar na kung saan pagkagat pa lang ng dilim ay wala na ngang lumalabas sa mga kabahayan dahil sa banta ng panganib na sila nilang kinakatakutan. Taong 1967, nang nilabanan ni Chavit Singson ang kanyang tiyahin na ina nga ni Bingbong Crisologo sa pagkagobernador. Natalo si Chavit sa halalan na ito. At pagdating naman ng taong 1969, ang tatay naman ni Bingbong at tiyuhin ni Chavit na si Floro Crisologo ang nilabanan niya sa pagka-congressman naman. At muli ay natalo na naman si Chavit sa mag-asawang Crisologo. Ang mga Crisologo ay numero 1 din kaalyado ng mga Marcos noon sapagkat minsan nang nagkasama sina Ferdinand Marcos at Floro Crisologo nung panahon ng kanilang pakikipagdigmaan sa mga mananakop na Hapones. Samantalang sina Chavit Singson naman ay loyalista ni Ninoy Aquino. Na noong mga panahon na yun ay matindi na rin ang labanan sa nasyonal na posisyon dahil nga sa paghahangat nilang makuha ang suporta ng buong Solid North kung saan nga bahagi nito ang mga probinsya ng Ilocos. Ika-18 ng Oktubre taong 1970, habang nakaluhod at nagdarasal sa isang misang ginaganap sa St. Paul Cathedral sa Bigan si Congressman Floro Crisologo, ay binaril siya sa likod ng ulo habang nakatungo at pagbagsak niya sa sahig ay meron pang isang gunman na tinarget naman ang puso niya. Nagkagulo sa loob ng simbahan na siyang sinamantala ng mga gunman para makatakas kaagad sa lugar sa pamamagitan ng paghalubilo sa makapal na bilang ng mga tao. Walang ideya ang mga Crisologo kung sino ang nagpatira kay Congressman Floro, pero ang haka-haka ng mga tao ay kung sino yung may pinakamalaking makikinabang sa pagkawala ni Congressman Floro ay siya yung salarin. At sa sobrang galit ni Bingbong Crisologo sa pagkamatay ng kanyang tatay, ay hinanting nila ang mga kalaban kung saan sinunog pa niya ang dalawang mga baryo ng Ora Centro at Ora Este sa bayan ng Bantay sa Ilocos Sur. Halos mabura sa mapa ang dalawang baryo na ito dahil sa tindi ng apoy na tumupok sa halos lahat ng mga kabahayan doon, na siya namang balwarte ng mga kalaban nila na pinaghihinalaang mga salarin sa pagkamatay ng kanyang ama. Maling-mali ang ginawang paghihiganting iyon ni Bingbong na marahil ay dahil na rin sa bugso ng damdamin at matinding galit sa pagkamatay ng kanyang ama. Siya ay nahuli at nabilanggo kasama ang 80 iba pa at nahatulan ng 2 habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa kasong arson o panununog. Samantalang ang pagkakapatay kay Congressman Floro Crisologo ay siya rin naging hudyat ng pagbagsak ng kanilang dinastiya sa Ilocos Sur at pagsibol naman ng mga Singson. Nang sumunod na halalan noong 1971, muling kinalaban ni Chavit ang kanyang tiyahin na si Gobernadora Carmeling at natalo na niya ito. Si Bingbong naman ay kumandidato sa pagka-mayor ng Bigan, subalit siya ay yumukulang sa tatay ni Chavit na si Jose Singson. Naging mayor din ang isa pa sa mga kapatid ni Chavit na si Titong Singson na kalaunan ay naging gobernador pa rin. At sila naman sa kanilang pamilya ang nagpapalit-palitan sa iba't ibang posisyon ng gobyerno magpasa hanggang ngayon. At sa pagkawala pa rin ni Congressman Floro ay lumipat na rin si Chavit Singson sa puder ng mga Marcos, kung saan siya na rin mismo ang humiling sa noon ay Pangulong Marcos na bigyan na ng parol o kapatawaran si Bingbong dahil na rin sa pagbabagong anyo nito habang nasa loob ng bilangguan. Tuluyan na nga siyang nagbalik loob kung saan naging pastor pa siya ng born-again Christian. Si Bingbong Crisologo ay nabigyan nga ng pardon ni Pangulong Marcos noong taong 1980 at tuluyan na siyang nakalaya. Nagkaasawa na rin siya at biniyayaan ng 4 na anak. Sila'y nanirahan na lang sa Quezon City kung saan naging konsehal pa rin siya simula 1988 hanggang 2004 at pagkatapos ay naging congressman na rin sa kanyang distrito sa loob ng mahabang panahon hanggang 2013 at muling nagbalik sa posisyon noong taong 2016 hanggang 2019. Siya ay naghangad pa rin sa pagkaalkalde ng lungsod, subalit yumukulang kay Mayora Joy Belmonte na mula din sa isa pang maimpluwensyang angkan ng mga politiko sa lugar. Ngunit ang kabiguang ito ay hindi na alintana pa ng panibagong katauhan ni Bingbong Crisologo na minsan na ring nagwika na sakaling siya ay papalarin sa pagkaalkalde ng lungsod ay nangangahulugan lang
ng karagdagang oportunidad ang ipagkakaloob sa kanya upang paglingkuran ang kanyang mga kababayan. Subalit sakaling siya ay hindi na pala rin pa, ay magkakaroon naman siya ng maraming oras para sa kanyang pamilya at sa mga bagay na matagal ng panahon na rin niyang napapabayaan dahil nga sa pagiging abalang lingkod bayan. Sa ngayon, muling bumalik sa dating sigla ang relasyon ng mga Singson at Crisologo kung saan muli na silang nagkasama-sama pa sa pagdiriwang na ika-88 kaarawan ng nanay ni Bingbong na si Gobernadora Carmeling Crisologo noong taong 2011 sa Bigan. At siya ay may kapayapaang nagpaalam noong taong 2018. At minsan pa ay napatunayan nilang mas matimbang pa rin ang dugo kaysa sa tubig. Ang pamilya ay pamilya pa rin kahit ano paman ang mangyayari. Ikaw kaibigan, may pamilya ka na rin ba ngunit nasa puder pa rin ang iyong mga magulang? Kung ganun, magulang ka nga talaga. Joke lang po ulit. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!